Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisis. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Doc Willie Ong, our future Senator Doc Willie Ong. So, yun, ang video ito mula kay Doc Willie Ong. So, kaka-upload nyo pa lang nito. So, panoorin natin. Meron itong pamagat na Doc Willie Ong, bakit patatakbo sa Senado? Pwede ba relax na lang? Kasi syempre nakikita din natin to na yun nga, parang question ng karamihan yung pagtakbo niya. Kasi yun nga, yung iba na kesyo may taning na daw, bakit pa tumatakbo or something like that. Yung iba naman, nagsasabi sila na some kind, tawag dyan, sayang lang daw yung boto ng taong bayan if ever, wag naman sana mawala siya or whatsoever. So, titingnan natin dito kung ano talaga yung some kind, niya, di ba? Say dito ni Doc Willie Ong. So again, Doc Willie Ong, supportahan nyo yan, subscribe nyo. Tapos yun, syempre kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan natin, baka agawin pa ng China. Again, napamagat ng video ito, Doc Willie Ong, bakit patatakbo sa Senado? Pwede ba relax na lang? So again, like, comment, share, subscribe, start. Okay, we're live. Kamusta po? Ulit. Ano ba yan? Sa page ata natin. Start 0. Okay, we're live. Kamusta po? Sa mga Kamusta followers po? ko, gusto ko lang kayo batiin ngayong araw na to, October 3. Kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Salamat sa Diyos. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titingnan niya, parang naging normal na yung kulay ko. Okay lang din naman kahit walang buhok, 'di ba? Cute naman si Doc Willie Ong. Para siyang sa doktor na Kririn. Kahapon galing Kidding ako sa aside. check-up sa doktor ko dito, yung Singapore doctor, si Dr. Ang Peng Tiam. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat eh. Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala nang paninila, wala na lahat. Wala na natitirang problema. Kaya nga medyo nag-glow talaga si Doc Willie Ong, Unlike nung mga past videos niya na pumayat siya, like makikita mo talaga sa mukha niya, Ngayon medyo may laman-laman na siya. Or parang nag-ano din talaga. Grabe, effective talaga yung prayers. Astig. Tapos sabi nga niya, maybe in 1 week, uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari sa bukol para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi nung una, nag-umpisa naman tayo ng manas na manas eh. Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time, mga 8 hours of sleep. Wow. So, yun ang pinaka... Congrats. Grabe. Iba talaga kapag si God na yung trumabaho, Maganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, meron akong kangkong dito. Pag cancer patients pala, hindi nyo dapat dinadiet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya ng kumain. Kasi yun. Sa mga may cancer daw dyan, huwag natin silang pagbawalan, Kasi I think yung cancer kasi dalawa lang, di ba? Kasi di ba yung cancer wala pa siyang cure. So either ma-deads or makasurvive, di ba? True miracle. So, yun, sad naman nun, di ba, kung pagbawalan pa natin sila. Though tayo, as a relative or as a family ng cancer patient, syempre gusto natin na gumaling talaga siya. Pero syempre, unfair naman yun sa side niya, di ba, na hindi niya makain yung mga gusto niya. Di ba? Kasi yun nga, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Di ba? May kalaban na siyang bukol eh. May cancer na siyang kalaban eh. So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very effective. Tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang... ito yung nagpapatunay na sobrang effective talaga ng prayer. And syempre, sa sobrang dami ba naman ang nagmamahal kay Doc Willie Ong, At isa na ako doon, syempre. Yun nga, sabi ko sa inyo na malaking tulong talaga yung videos ni Doc Willie Ong sa akin. Nung minsang may sakit ako, yung videos niya, yung some kind nagpapalakas ng loob sa akin. So, as parang
hindi siya kapalit eh. As ano na lang siguro, reward natin sa mga naitulong niya sa atin ay yung prayers natin. Diba? Miracle na hihingiin natin na sana hindi lang naman ako ang gagaling, gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Diba? Maraming may cancer sa atin, di ba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming meron mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pakiramdam. Ano? Para normal na, Nice, hindi nyo nice. nahalata eh. Hindi na Hindi, nahalata ko nga eh. Sobrang laki nga ng ano niya eh. Kung hindi lang talaga siya kalbo, parang hindi mo maano eh na meron siyang cancer. 'Di ba? Sadyang nakalbo lang talaga siya. Alam naman natin na mostly ano yan eh, yan yung some basihan natin kasi yun nga kapag sumailalim sila sa chemo is nakakalbo sila. No? siya halatang may sakit eh. Di ba? Kita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. What? Hindi na halata. Wala nang galit eh. May laman na. No? Nakita mo naman nung una halos hanggang ulo yung humihilab sa akin eh. Tsaka dati hindi ka talaga makakain. Ngayon malakas na. So, iba talaga mukhang miracle kasi sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So, that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo, magpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi Actually, nung unang labas pa lang ng mga videos niya, nung parang nagpapaalam siya na some can make cancer siya. Parang naano ko na, based sa kung paano niya i-tackle yung some kind politics, yun nga yung mga tawag dyan, pagdaramdam niya sa politika dati. Parang medyo nararamdaman ko na baka tatakbo to this election. But yun nga, parang ano ko dun is congressman or siguro yun, senador. Nagkatotoo nga, senador. Coincidence talaga. November eh. So by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by welcome that back. time, matagal pa naman yung campaign period eh. Matagal pa naman, di ba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo Hopefully, sa tao. hopefully. Diba? Bakit pa? Ayan, tinatanong, Doc, may sakit ka na nga ng cancer. Ayan na. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-e-enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Tama. Wala naman talaga nagpipigil sa inyo. Ang kinapangit lang kasi sa atin dito, men, kapag magbibigay kasi tayo ng opinion, dapat opinion lang. Eh dito sa Pilipinas, iba eh. Kapag nagbibigay sila ng opinion, gusto nila yun yung gawin mo eh. Opinion nga lang, di ba? So kapag magbibigay ka ng opinion, huwag mong i-expect na susundin niya yung opinion mo. Opinion lang yan eh. Pwera na lang kung mamanduhan mo siya. Di ba? Di ba? Kaya huwag niyo ako pipigilin. Huwag niyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung Ayun. maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng 1 buwan, 1 taon, malay mo, 10 taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. Diba? Wow, nice yun, yung 20 years. Sana yun yung ibigay sa'yo, Doc. Baka pag naayos to, actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh. So, grabe, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So wag niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. No, 'di ba? Hindi naiintindihan. Palibhasa kasi karamihan sa mga Pilipino, ang gusto nilang iboto yung mga sikat. Yung mga pasayaw-sayaw, mga artista. Ayun, bumoto tayo ng artista. Ano nangyari? Tapos ngayon may tatakbo na namang artista. Diyos ko po. Ay! 'Di ba? Tapos ito, from the word doctor pa lang, likas na talaga sa kanya yung tumulong sa tao eh. 'Di ba? Ay, nako. Okay? Sanay na kayo sa mga korap na politiko eh. Try naman tayo ng matino. Try it once. Diba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Ang gusto kasi nila,
yung senador dapat nakikipagbardagulan. Yun yung ginagawa ng karamihan ngayon sa Senado eh. Puro pabilib. 'Di ba? Ano yun? Puro angas-angasan lang. Eh kaya lang naman gawin yun ng isang senador din eh. Ang nangyayari ngayon sa Senado, wala. Kung matapang isang senador, nagtatapang-tapangan silang lahat. Kahit na okay naman na hindi sila magtapang-tapangan. 'Di ba? Ang dapat gawin ng senador, focus siya sa goal niya, sa mga batas na gagawin niya, or whatsoever. Kaya nga, eto talaga men si Doc Willie, yung if ever ilagay natin to, try natin. 'Di ba? Alam nyo yung tipong mga ganyan, oh, may mga dinapuan na nga ng sakit. Alangan man gagawa pa yan ng kalokohan. Ano yan, parang humihingi siya ng dasal na ipagdasal niyo ako kasi mangungurakot pa ako. Pangit naman, 'di ba? Kapag ganyan, good deeds na talaga yung or gagawin nila. Same lang din to eh kay Senator Miriam Defensor Santiago dati. 'Di ba? Sobrang talaga gusto niya talagang maglingkod sa bansa natin. Pero yun lang, hindi din siya pinalad eh. Kinuha din siya sa atin. So sayang. So si Doc Willie Ong, why not bigyan din natin siya ng pagkakataon, 'di ba? Tuloy. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat Tama. dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala lang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, Tama. sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, Yun. hindi ako tumatanggap ni maliit na pera ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado is ang funding ng Senado minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or Yun more. lang. Yan ang minimum budget. Minimum budget. Okay. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget. Baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% Ganun naman talaga. maniwala ka, may kapalit yun. Which is, yan yung problema sa Pilipinas. 'Di ba? Ano nangyari doon sa top senador natin? Alam nyo kung ano nangyari doon, 'di ba? Nung eleksyon daw, tinulungan siya. Sobrang bait daw. Yung, I think helicopter ata yung pinag-uusapan nila. Parang nagagamit nila ng campaign. Ayun, nung nanalo, anong ginawa? Prinotektahan yung isang tao. 'Di ba? 'Di ba dapat kapag senador ka, hindi ka pwede mag-stick sa mabait siyang tao. Nung ako nga, nung campaign ko, hindi nang hingi ng bayad. Malamang, may kailangan yan sa'yo eh. Di ba? Dapat talaga itong mga senador natin, huwag silang magpahawak sa mga negosyante, mga politiko, mga ganun. Dapat sariling sikap ka lang. Di ba? Kasi kapag ganyan, kapag naupo ka na, hihingan ka na ngayon ng pabor. Kahit sobrang ugly na ng pabor. Diba? Ayun yung nangyari doon sa number 1 senador. Mas pinili pang protektahan si Kibuloy. So sayang yung nasayang yung boto natin sa kanya. Kaya ako admitted ako, binoto ko yun eh. Pero ngayon, sising-sisi na ako. Kaya ngayon, kung may yung si Philip Salvador ata yun, hindi ko yun buboto. Pero sa akin lang naman yun ha. May kanya-kanya naman tayong dyan eh. May kanya-kanya tayong tawag dyan. Karapatan kung sino yung iboboto natin. Basta lang, isipin natin mabuti. Kasi baka maulit na naman yung nangyari doon eh. Na parang, ang pangit, di ba? Pinoprotektahan yung porket kaibigan, porket may natulong sa iyo ng eleksyon. Ano yun? So, hindi ka, nahiya ka sa tumanaw ka ng utang na loob sa tumulong sa iyo ng eleksyon. Hindi mo kayang tumanaw ng loob sa bumoto sa iyo. Sa nagluklok sa iyo dyan. Di ba? Hindi na lang sana ginawa na, sige, Kibuloy, ka lang muna ha, dadaan tayo sa tamang proseso. Ganyan. Diba? Para naman maging fair. Pinoprotektahan yung tao. Kaya agree ako dito kay Doc Willie Ong dito, men. At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay Yun medyo lang. papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Tayo, Tama. ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka. Eh gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo,
Kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Ouch. Konsensya nyo yun. Problema Tama. nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yun, di ba? Gusto ko gawing malinis. Nadamay na tuloy si San Pedro. Sorry naman. Ako admitted talaga ako na nung unang eleksyon. Grabe. Parang sising-sisi ako. At binuto ko tong taong to kung ano-ano na lang pinagsasabi dito sa Senado. Anak ng pokwa. Ay, nako. Ewan. Diba? So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any. Pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya Sa mga tatakbong senador dyan, tignan nyo to ha. Pakinggan nyo yung sinabi ni Doc Willie. Pwera na lang siguro kung sobrang greedy nyo talagang manalo, di ba? For sure, kakagatin nyo pa rin kung may mag-offer sa inyo ng di ba? Pera pantakbo nyo. Pero yun nga, mahiya-hiya kayo. Haharangin daw kayo ni San Pedro, bahala kayo. hirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, paano ang bawi? Di ba? Paano babawi? Tama. Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung Ang nakakatawa nga, noong pa lang eh, noong yung event nung mahal na araw ba yun? Mga ganun. Wala na. Meron ng mga tawag dyan. Meron ng mga tarpaulin sa kalsada. Mga senador natin. May paano-ano pa na mag-iingat kayo sa pag-uwi. Maligayang pagbiyahe. Something like that. Diba? Ang babait kapag katatakbo. Kapag ka nananalo na, wala na. Di bodyguard ng mga loko. gusto nyo makita, Di na may malapitan. corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, syempre yung health natin, bulok naman. Gano'n ka bulok ang healthcare ng Pilipinas? Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare ng mayaman, aayusin din natin. Yun. Kahit ikaw ay Nice. mayaman na mayaman, basta sa Patas. Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas pa tayo na talaga. Grabe. Lahat ng gamot na ini-inject sa atin. Hindi lahat pala, karamihan. Karamihan. Meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, di available. So, yun lang po yung dahilan. Di ba? Sasabihin, ba't pa siya tatakbo? Mag-relax siya, tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi, nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Tunay naman eh. Kaya nga, hindi siguro nila naiintindihan kung ano yung some kind pinaglalaban ni Doc Willie yung dito. Diba? Kasi yun nga, yung argumento is, ba't ka patatakbo? Diba dyan mo nakuha yung sakit mo? Diba? So, hindi ka na pwedeng tumakbo. Bale, yun yung gusto nilang palabasin kasi baka ma-stress ka na naman. Iba kasi, yung tao kasi kapag nalabanan niya na yan, di ba tayo kapag nagkakaroon tayo ng experience sa isang bagay, kapag babangon tayo, mas grabe na yung experience natin to the point na may mga na tawag dyan, kung babalik ulit sa'yo yan, parang makakaya mo na siya ba? Di ba? For example, isa kang delivery rider. Ngayon, na-disgrasya ka, kagalos-galos ka, muntik kang madedo. So ano ba, hindi ka na ba mag-delivery rider if ever na gumaling ka? Kasi muntik ka madedo dun eh. 'Di ba? Hindi pa rin. Ipagpatuloy mo pa rin yung pagiging delivery rider mo. Lalo't dun ka kukuha ng pera, pantustos sa pamilya mo or whatsoever. Same lang din dito na na-overcome niya na nga, 'di ba? Or i-overcome niya din. Or para mas lalo ding mag-build ng characteristic pa yun? Or yung parang ma-face fears na talaga ba? Diba? Yun lang naman. Bashing, stress, pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, wag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi yon bilang tulong sa mga kabataan.
teenager, 20s, 'di ba, may mental health problem, ang dami nagsusuicide, 'di ba? Stress sila. Kaya sinasabi ko, ang stress hindi lang nagko-cause ng mental health problem, pwede mag-cause ng cancer at ibang sakit. Para nga Tama, matulungan sila, tama. ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko nga yun sa inyo eh. Kaya ko nga Tama. sinabi, para makita ng ibang tao. Okay? That's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, tunay din naman yun. Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. Hindi pa tayo 100%. Diba? Second team mo pa lang ako. Pero nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag-muscle talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man meat. Basta any meat. Kailangan na pampalakas. Thank you, thank you. Salamat Kasi parang ano yung meat eh. Kalimutan ko tuloy. Protein ata yun. po, salamat po. Basta ako talaga 100% hindi corrupt. Pagdating doon, makikita nyo na lang. Kung gusto nyo ngayon ako magtatak-tak, magdadakdak, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat ah. Quiet din sila lahat. Titira lang yan pag malapit na yung eleksyon, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Di ba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko eh. Iniisip ko nga kayo eh. Ganun nga kasimple. Boom. Kaya sabi ko nga, nung Salamat, malala ako bago salamat. ako mamatay, sasabihin ko, eh ngayon mukhang hindi ako mamamatay. Kaya wag nyo sabihin terminally Yun nga eh. Ang nakakalungkot dito, kung sino pa yung some kind maganda yung motibo para sa bansang Pilipinas, hindi natin nakikita. 'Di ba? Kasi tayo is more on naka-base na lang tayo sa kung sinong party yung malakas. Kung sinong administrasyon yung malakas. Pangit nga eh. Medyo kinikilabutan ako sa parting yun. Na for example, yung mga senador ng Duterte, yung mga senador ni administrasyon ngayon ni BBM. Parang kinikilabutan ako kasi yung suporta ng tao min. Alam nyo yung porket nandyan siya sa lineup ng BBM, tawag dyan, pangkat ni BBM, ay iboboto mo na rin yun. Pangit yung ganun, di ba? Dapat mag-ano pa rin tayo, like man to man ba or one by one dapat natin silang kilatisin. Hindi yung porket under siya ng Duterte administration or kasamahan siya ng mga Duterte, iboboto na lang natin. Kasi yan yung nangyari dati eh. 'Di ba? Nung era ni Duterte, binoto natin lahat yung mga senador niya. Ayun, nung nanalo, yung iba wala, kulelat pala. 'Di ba? Kaya mas maigi siguro subukan din natin 'tong mga ganito independent. I think independent ba si Doc Willie o ngayon? Ewan ko, ewan ko. ill ako. Walang Comment. terminally ill. Ang cancer ngayon, nagagamot. Isa pa pala, ang dami ko nakakausap dito ng mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sinasabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Doc, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Grabe, Yung super no? hirap sa atin, pagdating dito, kaya natin ayusin yan. Diba? Grabe, no? So, ibig sabihin, ganun sila ka high-end. Pag sa atin, give up na, wala namang gawa. Dito, kaya paggawa ng paraan. I'm Tama not naman bashing yan. anyone kasi yun talaga reality eh. We have to accept. Dapat tanggapin natin, may problema sa health system natin, may problema na yung nurses natin, 2 taon lang nananatili sa Pilipinas, walang sweldo, walang gamit. Alam niyo naman ang Yun source din. din. Eh, siyempre, ninako na ng politiko, 30-40%. Yun na naman. Yung mga nurses dito, parang dito lang nagte-training tapos lilipad na ibang bansa. Kasi syempre, di rin sila angat dito eh. 'Di ba? Or hindi rin magbabago or sayang lang din yung mga kaalaman or skills nila. Still corruption on and off. Kasi you keep on voting corrupt politician. Paano gagawin natin? Di ba? Ako na nga, Tama. nagpapakamatay na nga para sa inyo. Ayaw nyo pa rin. Di wala akong magagawa. Kung ayaw nyo, di-relax lang ulit ako. Di ba? Not my choice. It's yours. Salamat po. God Tama, bless tama. po. Ingat po palagi. Ay, nako. So, yun lang naman. That is the, tawag dyan, piece of Mr. Doc William or Dr. William. Grabe yun, di ba? Solid astig. Pasimpleng banat, di ba? Pero real talk yun.
Real talk yan. Kasi yun nga, ako admitted ako na dati. Ganon din ako naka-base. Pero si ano nga, yung sumayaw ng ano, budots, hindi ako bumoto doon. Ang pangit yung ganun, sumayaw ka lang, iboboto mo na. 'Di ba? Ano yun? Ano yun? 'Di ba? Pasayaw-sayaw, iboboto. Tapos kapag ka-artista, iboboto matic. Ano yun? 'Di ba? So, ito men, si Doc Willie, try natin siya, no? Try natin siyang iluklok sa Senado. Tapos yun nga, ay yung health niya since patuloy pa rin naman siyang nagpapagaling, ipagdasal din natin siya. So, ginaranti din naman niya tayo na parang malulusatan niya to. Siyempre, ayun nga, dasal-dasal pa rin tayo. Kasi nasa Singapore din naman siya eh. 'Di ba? Yung mga sinabi naman ni Doc Willie na baka may mga kababayan tayong Pilipino dito na nasaktan about sa sinabi niya na some kind olats. Olats yung healthcare natin dito. Huwag kayong masaktan men. Hindi yun pang mamaliit sa healthcare natin dito. Kundi real talk yun. 'Di ba? Para kasi tawag siya, para mamulat naman din ba yung health natin na healthcare natin na sobrang kulelat natin. So we need some kind na magtatayo sa atin. Ang hindi ko lang pinagsisihan siguro na binoto ko is since rider ako, 'di ba? Nagda-drive ako ng mga motorsiklo. Si Colonel Busita. 'Yun parang nung binoto ko talaga yung party list pa lang 'yun ha, ni Colonel Busita. Binoto ko yung party list niya tapos nanalo. Parang ang sarap sa pakiramdamin kasi ginagawa niya talaga yung pangako niya eh. 'Di ba? Like nalalapitan talaga siya ng mga rider. Like ngayon na tawag siya, nanalo na siya. Pumupunta pa rin talaga siya sa mga opisina ng ng mga LT or whatsoever para kumprontahin 'yan. Siya mismo pumupunta. Ganyang mga tao or ganyang mga politiko dapat nating iluklok yung pure makabayan talaga. Yung mga Pilipino talaga yung iniisip, 'di ba? Hindi yung kapag tatakbo, may pa-shake hands. Tapos kapag manalo na, may bodyguard na. Ano yun? 'Di ba? Ano yun? Kapag tawag dyan, kapag tatakbo ka pa lang, okay kang ihahag mo pa yung mga nandun sa palengke, mga vendor sa palengke. Tapos kapag nanalo ka na, hindi ka natatapak sa palengke. Di ba? Ang pangit ng ganun, di ba? Mga plastic moves ba? Ay, nako. So ito, si Doc Willie, why not subukan natin siya, di ba? Subukan natin kasi from him mismo na parang medyo nalulungkot siya min ba na grabe siguro kung nasa Philippines ako, deads na ako. Pero yun nga, since nandun siya sa Singapore, parang medyo napagtanto niya na grabe sobrang critical ng karamdaman ko. Na kung nasa Pilipinas ako, baka 2 or 3 days lang itatagal ko. So ngayon na nandito ako sa Singapore, sa ibang bansa na medyo advanced sila, na ng tawag dyan, gumaling-galing siya. So yun yung gusto niyang dalhin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos yung Samken sinabi niya na na hindi lang sa mga mahirap pati din sa mayaman. Ako goods din yun para sa akin kahit hindi tayo mayaman kasi for example, may si Doc Willie na kunyari afford lang ng mga mayayaman like 300,000, 400,000 na mga some kind labs or whatsoever or ano ba yung mga way of treatment. Siyempre, pwede din yung malaking tulong din yun sa mga mahihirap kasi meron din naman tayo mga mahihirap na for example, yung mga mahal nila sa buhay, nalagay sa alanganin, pipilitin nilang maabot yung perang yun para lang gumaling yung mahal nila sa buhay. Diba? So tayo, parang makikinabang din tayo, mga mahihirap. Diba? Kung gusto pa nating gumaling din yung mga mahal natin sa buhay. So goods din para sa atin yun kasi alam naman natin kapag emergency na, lumalabas yung mga mga pera para lang maipagamot natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Sino bang hindi naghahanga doon? Kasi mas pangit naman yung
gusto mo ngang gawin ang lahat pero parang hinihindian ka na ng mga ospital ng doktor na wala na talaga 'tong pag-asa, wala na kaming magagawa dito. 'Di ba? Sobrang sad nun. Pero na lang kung maipatupad ni Doc Willie yung gusto niyang gawin na pati yung mga pangmayaman ma-afford niya. Tapos siyempre kapagka yung gusto ni Doc Willie na pati yung mga pangmayaman is mag-upgrade na, siyempre may susunod din naman diyan na mga politiko na parang tawag diyan, puwede na din siyang ma-avail ng mga mahihirap, 'di ba? Or may magbibigay ng tulong. So goods pa rin 'yun, 'di ba? Malay natin baka yan din yung if ever manalo si Doc Willie, malay natin yan din yung next move niya na kapagka yung mga mahihirap, kung kailangan talaga ng mga mamahaling treatment, dapat gawan din ng paraan ng gobyerno yan. Baka si Doc Willie lang din yung some kind gagawa dyan, di ba? So yun lang naman. Let's try Doc Willie. Let's vote him this coming election. Di ba? Huwag nating ipagdamot nung tayo nga, basta lang artista, wala na tayong paki sa mga record or nagbubulag-bulagan na lang tayong iboto yung mga yun eh. 'Di ba? So, subukan natin si Doc Willie men. 'Di ba? Siguro hindi naman magloloko yan. Sabi niya nga 100% honest siya, 'di ba? Para sa akin siguro 99% lang akong may believe na honest siya, 'di ba? So, yung 100% sa kanya, sa akin 99%. So, wag niyo nang tanungin kung nasaan yung 1%. Basta yun na yun. Okay, so yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Doc Willie, subscribe niyo rin. Paabutin natin ng 10 million subscriber yan para makuha niya yung diamond pay button. Pasasalamat na rin natin sa kanya. So that's it. That's it mga kanoisy. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe. Filipino is out.